Fourth year. So let's proceed to our discussion regarding forensic ballistics. So let me remind you again that may kululumbok pa. Okay. Let me remind you again that this topic is the coverage of your second quiz to be conducted on Thursday. Okay, so sa Thursday magkakaroon ulit tayo ng quiz. Then tsaka tayo prelim exam. Okay? So, yung coverage ng quiz nyo na yung una at saka yung pangalawa, yun din lang yung coverage ng exam niyo para hindi lang kayo mahirapan. Di ba? Para maging maayos yung pagsasama natin, hindi na tayo mag-ayos-ayos pa ng kung ano-ano kapag kwentahan na ng grades. Di ba? Let's assure na dapat mataas ang makuha ninyo. Okay? So, number 2, sabi dyan, by the way, last time we discussed already the first attributes. Okay, ang tawag dito sa mga to, yung mga what takes place while the bullet is still inside the gun. Okay, ano daw yung mga nangyayari during the time na yung bala ay nasa loob pa ng baril. Ang tawag po dyan ay mga attributes. Okay? So, ang unang attributes dyan is ito, yung firing pin hitting the primer. So, I believe I've already discussed it last time. So, magja-jump na tayo. Punta na tayo dito sa number 2. So, first one, sabi dyan, after the firing pin hitting the primer, ang pangalawang mangyayari or pangalawang attributes ay yung ignition of the priming mixture or percussion powder. Pag sinabing ignition, mauumpisa na siya na masunog. Okay, yung priming mixture, kasi nga pag hampas ng striking pin sa primer, matik yan. Okay, magkakaroon na ng ignite, 'di ba? Kumbaga mag-uumpisa ng sumilab yung tinatawag natin na priming mixture. By the way, the other term for priming mixture is percussion powder. Okay, percussion powder. So, small flame or spark generated if the priming mixture crash into the anvil. Okay, so yung percussion powder or priming mixture, sabi nga natin, that is a very sensitive chemical. Okay, na if you compare yung sensitivity ng priming mixture sa gunpowder, mas mataas ang sensitivity ng priming mixture. Thereby, mas mabilis na sumilab or umapoy ang priming mixture kaysa sa gunpowder. Okay? Hindi rason na mas nauuna na masunog yung priming mixture kasi yun yung unang hinampas ng ng firing pin eh. Hindi. Talaga lang na mas mabilis lang talaga na umapoy ang priming mixture or sumilab ang priming mixture kaysa sa gunpowder. Because according to them, it is a very sensitive chemical compound located inside the primer cup. Okay, that composed of different ingredients. Ano na yung mga ingredients ng priming mixture? Diba? We have potassium chloride plus sulfur plus carbon. Tama ba? So that is priming mixture. Okay? The priming mixture must be live, potent, and devoid from any moisture in order to ignite. Yung composition kasi ng bullet natin o ng ammunition natin, sandali lang, kuha lang ako ng bala saglit para magandang usapan natin. Wait lang.
Okay. Medyo lalakihan ko yung yung video natin para makita nyo ng maigi. Okay, yan. So, sana tayo? Ito. Okay. So, I have here, ang tag ito? Ammunition. Diba? Ammunition. Kasi hindi pa siya nagagamit. Itong ammunition natin, ito yung part na, itong tinuturo ko, this is the primer. Okay? Itong nasa gitna, okay? So, that is the primer cap. Okay. Sabi dyan, to avoid itong tinatawag nating hang fire, kailangan nating maiwasan na magkaroon ng moisture itong part na ito ng bala natin. Okay, bakit? Kasi nga based on our previous discussion, ang meron lang kasing paper disc or papel ay itong part na to. Dito lang dito. Ito lang. Dito lang sa may cartridge. Pero dito sa part na to, yan, dito sa part na to ng primer, wala pong paper disc diyan. Okay? At dahil walang paper disc diyan, madali lang siyang magkaroon ng moisture. That's why itong bala, iniiwasan natin. Iwasan natin na ito ay mabasa. Okay? So, punta tayo dito sa baba. What are the probable defects in the contents of primer cap that causes hang fire? Bakit? Paano ba nagkakaroon ng hang fire? By the way, what is hang fire? Pag sinabing hang fire, nagkakaroon po ng delay. Imbis na pagkapukpok ng primer dito sa gitna, ay pagkapukpok ng firing pin dito sa primer cap, imbis na magkaroon na kagad ng ignition, hindi kagad nag-i-ignite kasi nga basa siya. 'Di ba? Ang tagal na mag-react ng ignition doon sa priming mixture. Puputok siya. Yun nga lang, merong delay. Yun yung tinatawag natin na hang fire. Okay. So, what are the probable defects in the contents of the primer cap that causes hang fire? Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hang fire? So, una, wet priming mixture due to moisture. Diba? Kapag basa ang priming mixture. Pangalawa, the anvil is not properly fixed. Okay. Pangatlo, ito naman, factory defects to. Kaya nga pag bibili tayo ng bala, syempre doon tayo sa kahit medyo mas mahal ng konti, at least yung alam natin na quality. Itong bala na to, this is from from Armscore. Ito at saka itong bala ng shotgun. Okay? Mamaya explain natin yung iba't iba pang nito. Bagay-bagay patungkol sa mga bala na to. Okay, number 3. Combustion of gunpowder. So, after nag-ignition, di ba? Ang una na attributes, striking of the firing pin. Okay, after na firing pin, there is an ignition of priming mixture. Okay, now, after ignition ng priming mixture, anong susunod? Di ba? This is the priming mixture. Nandito, yan Susunod naman, dito na tayo sa may kulay pink. What is that? That is the combustion of the gunpowder. Okay? Kaya kumuha ko ng transparent na bala para at least makita nyo. Nakikita nyo, diba? This is the primer cap, yung kulay green, priming mixture, then yung kulay pink, that is the gunpowder. Okay? So, nandito na tayo sa kulay pink. Combustion of gunpowder, the small flame created when the priming mixture priming mixture crush will pass through the flash hole or vents to burn the gunpowder. Okay? So, ganito yan. Di ba nga, ang gunpowder, ang composition po niya is KNO3 o yung tinatawag natin na potassium nitrate. Paano ba nagkakaroon ng combustion dito sa loob? Kung tutuusin, walang oxygen dito sa loob, di ba? Kasi nga sarado to Balik tayo dun sa fire technology ninyo and arson investigation last sem, di ba? We have 3 elements of fire. We have fuel, heat, and oxygen. Tama po ba? Ngayon, kapag wala pong oxygen, wala pong apoy na mangyayari.
Ngayon, kung walang apoy, syempre wala ding combustion na mangyayari. Eh, bakit dito sa number 3? There is a combustion of gunpowder. Eh, titingnan nyo naman, saradong-sarado yan, oh. Wala selyadong-selyado yan, oh. Diba? Walang kasingaw-singaw dyan. Close na close yan. Eh, paano magkakaroon ng gunpowder? Paano magkakaroon ng combustion dito sa loob? Paano magkakaroon ng apoy dito sa loob? Okay, discuss na natin yan. Diyan na po natin ipapaliwanag yung purpose ng mga chemicals na nandito sa may gunpowder o yung bumubuo dun sa gunpowder. Diba nga, ang gunpowder that is composed of potassium nitrate, okay, or KNO3, ano pa, composed of carbon and composed of sulfur. Okay? Ang nangyayari dyan, yung potassium nitrate natin, it breaks down to supply oxygen. Ibig sabihin, yung potassium nitrate natin, kasi nga KNO3, di ba? Meron siyang O, meron siyang oxygen eh, di ba? Potassium nitrate, yung pala yung kapag tinamaan siya ng priming mixture, kapag nag-umpisa na siyang sumilab, yung potassium nitrate, yun yung nagro-release ng tinatawag natin na oxygen. Kaya nagkakaroon ng combustion. Kahit selyado na to. Kasi nga, yung mismong ingredients ng gunpowder, meron ng oxygen doon. Diba? Which is matatagpuan natin sa potassium nitrate. So the potassium nitrate breaks down to supply oxygen, sustaining burn even without atmospheric air. Napakalinaw mga kapatid. Okay? Then ang carbon naman, 'di ba? Ano naman yung carbon naman? Okay? O yung tawag dito yung charcoal. Okay, carbon or charcoal, yun naman ang nagsisilbing fuel. Okay? Kaya doon pa lang yung dalawang yun pala, meron siyang purpose doon sa fire triangle. Yung potassium nitrate, yun yung oxygen. Yung carbon naman, yun yung fuel. Okay? Eh, nasan yung heat? Yung heat, yun na yung nag-ignite na priming mixture. Yun na yung nagbigay ng init. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na combustion of the gunpowder. Okay? Maliwanag yan ha. Next. Oh, sakit ng batok pa. Number 4. So, ang susunod na mangyayari, pagkaroon ng combustion dito sa loob, magkakaroon na po ng expansion of the heated gas. Okay? The burning of gunpowder creates equal expansion of the heated gas inside the cartridge. So, imagine, kapag nagkaroon ng apoy dito, yung heated gas dito, hindi yan mapakali. Maglalabas yan na, maghahanap yan ng lalabasan niya. Di ba? Babangga siya, kaliwat kanan at taas baba. Okay? So, the burning of gunpowder create equal expansion of heated gas inside the cartridge. Then, the gas expands in different directions that cause the bullet. Okay? Ito na yung cause kung bakit itong bullet, okay, itong nasa harap at itong shell niya ay maghihiwalay sa isa't isa. Okay? So, magbe-break pala sila. Kapag nagkaroon ng heated gas, kapag merong mainit, okay, na gas, may parang relasyon lang, no? Pag may mainit na pagtatalo, nagkakaroon siya ng breakup. Okay? Parang dito rin pala sa baril. Kapag nagkaroon ng heated gas, naghihiwalay si cartridge, itong baso, at saka itong bullet, itong slug, itong ulo. Okay? So that is due to the tremendous pressure the cartridge case, shell or casing expands toward the chamber of the gun by force that create chamber marking on the spent shell. So what will happen there is, di ba nga itong bala, during the time na nagkaroon po ng expansion of heated gas, ito po ay nasa chamber. Okay, nasa chamber na to, di ba nakaabang na doon? Nakaabang siya sa chamber. So, pagkahampas ng firing pin, hindi naman agad abante yan eh. Magkakaroon muna ng combustion of gunpowder. Tapos, bago po siya umandar, okay, bago po umandar itong bullet doon sa barrel, magkakaroon muna ng expansion of heated gas. Thereby, itong baso, itong cartridge case niya, mag-e-expand po yan.
Okay? Ibig sabihin, lulubo muna yan ng konti. At pagkalobo niya ng konti, nagkakaroon po ng marking dyan na tinatawag natin na chamber marking. Okay? So, ibig sabihin pala, bago maghiwalay itong bullet at itong cartridge case, nagkakaroon muna ng chamber marking. Kasi nga, lulubo muna siya, di ba? Magkakaroon muna ng heated gas sa loob. Okay? Pagkalobo niya, pag hindi na kaya ng pressure ng bullet at saka ng cartridge case, dun sila maghiwalay. Pero bago maghiwalay yun, nagkaroon na ng marking itong nagkaroon na ng chamber marking itong gun shell. Itong bullet shell, sorry. Okay, maliwanag ah. Ay. Okay, number 5. Number 5, pressure develop. So, because of tremendous pressure, dahil sa pressure na na-develop dito sa loob ng bala na ito, the cartridge case finally separate with the bullet. So, naghiwalay sila dahil dun sa na-develop na pressure. The cartridge case will be pushed back. Okay, itong cartridge case, magpo-push back daw ito. Magpo-push back, matutulak, pabalik, okay, patras to the breech face of the firearm. So, the impact between the base of the cartridge, this is the base of the cartridge, okay, and the breech face of the firearm will create marking called breech face marking. Okay? Tandaan niyo guys, sa forensic ballistic, pag titingnan po yung tool marks, okay, sa lahat ng klase ng markings na makikita ninyo sa bala, dalawa ang pinaka-importante dyan. Ano yung dalawa? Yung una, the firing pin marking. Okay? Yung markings na tinamaan ng firing pin. Yun yung una. Pangalawa, eto, the breech face marking. Yan ang pinaka-importante sa lahat ng marking. Kapag magtitingin kayo ng tool marks and when you compare it to another bullet, kung parehas ba sila naggaling sa iisang baril, dyan ang dalawang pinakatitingnan ninyo. Breech face marking at saka yung firing pin marking. Okay? So, number 6, energy develop. So, energy refers to the fatal equivalent of bullet compared to the pound that drops from the certain height. Kasi paano ba na natin malalaman ang lakas ng isang bala? Diba? Gandang tanong yun eh. Paano ba natin malalaman ang lakas ng isang bala? Okay, hindi naman baril yung bala eh. Kasi itong merong itong may power eh, 'di ba? Based on the gunpowder. Okay? Sa dami ng gunpowder niya, sa klase ng bala niya. Okay? So, masusukat po 'yan sa tinatawag natin na feet per pound. Okay? Yung po yung pinagsusukat nila o yung foot pounds. Okay, foot pound ang ginagamit kapag sukat sa lakas po ng bala. Okay? So, paano ba yung tinatawag natin na foot pound? Ang foot pound, ito po yung halimbawa kung gaano kabigat yung isang bagay, kung ang taas niya ay 1 foot at 1 pound lang yung hinulog mo. Okay? Explain na, parang magulo, no? Foot pound. Okay, ganito yung foot pound, ha? Halimbawa, 1 foot yung taas niya. Okay? Tapos, yung pound niya ay depende sa kung ano yung hawak mo. Kung ilang pounds yung bigat ng hawak mo. So, when you compare these two, di ba? Anong mas mabigat? Siyempre, mas mabigat ito, di ba? Mas mabigat ito. Shotgun ito eh. Mas mabigat siya. Okay? Ito naman, 9mm. Okay? So, pag inulog ko ito sabay, sa taas na 1 foot, ang impact niya sa ground, mas malakas ang impact nito kasi nga mas mabigat siya. Okay? Kaysa dito. Okay? Ganun po yung pagko-compare ng lakas ng bala, foot pound. But it doesn't mean nga na mas malaki yung bala ay mas malakas na. Depende nga dun sa laman niya na gunpowder. Okay? Laman niya na gunpowder. Yung grains
'Di ba? Kasi itong loob nito, yung kulay pink na yan, may mga grains yan eh. Actually, powder siya, pero grains. Parang malalaki siya na powder. Okay? Yun yung tinitingnan din yan na isa. Okay? So, the energy developed depends on the quality and quantity of the powder charge. O, di ba? Nasabi na rin dito sa libro na tinitingnan yung energy developed depende sa quality ng bala. Okay? At yung quantity ng powder. Okay? For example, si Magnum 357. Okay? Si Magnum 357, bakit nga ba 357 ang tawag sa kanya? Okay? 357 nga kasi yung base diameter niya ay saktong 0.357 inches. Yung bala ng Magnum 357. For example lang, hindi naman ito 357. For example, this is a Magnum 357. Yung base niya, ang saktong sukat niya ay 0.357. Okay? So, when you compare yung bala ng 9mm sa 357, higit na mas malaki yung 357. At dahil mas malaki ito, mas marami itong laman na gunpowder. Okay? So, ang energy niya daw, with an energy of 872 foot-pounds, if it struck the bones of the victim will probably thrown to the ground. But if it persists through the body, especially in soft tissue, the victim will fall down. So pag daw yung tinamaan ng Magnum 357, kasi nga yung lakas niya, napansin mo, 872 foot-pounds. Napakalakas niyan. Pag tinamaan daw sa buto, hahagis daw yung biktima. Okay, titilapon siya pag tinamaan sa buto yung biktima. Pero pag tinamaan sa malambot na parte ng katawan niya, siguradong matutumba. Okay? Siguradong bubulagta agad. Okay? Unlike pag ginamitan mo ng 9mm, ito probably tatamaan siya. Siyempre tutumba siya kasi masasaktan siya eh. Pero iba kapag kasi pag 357. Okay? As in bulagta agad talaga. Okay? Pero pag sa buto daw, titilapon pa siya. He or she will be probably thrown to the ground, sabi nga nila. Okay? By the way, hindi ko pa naman nasubukan na bumaril gamit ng 357. So, bumabase pa lang tayo sa kung anong nakasulat sa libro. Pero, huwag kayo maglala, after ng seminar namin sa Baguio, pag-aaralan ko talagang maigi yan. Diba? Kasi, para maturuan ko kayo na maayos. I-share ko, hindi ko kayo titipirin. I-share ko lahat ng natutunan ko doon sa inyo. Bubuhos ko lahat. Okay? So next, number 7, the recoil of the gun. So recoil of the gun, it is known as knockback. Okay, pag sinabing recoil, yung bang pagbalik ng baril, di ba? Bumabaril tayo, parang medyo umaatras yung kamay natin pag bumabaril tayo. Lalo na kung yung gamit natin mahaba. Okay, rifle, ganun. Parang mararamdaman talaga natin na umaatras siya every time na tayo ay babaril. So it is known as knockback, kickback, or simply kick, based on the Newton's third law that in every action there is a corresponding reaction. The recoil of the gun is caused by the equal and opposite reaction of the gun against the forward movement of the bullet after the explosion. So ibig sabihin pala, nagkakaroon ng recoil ang isa pag nagpapaputok tayo ng baril because of the explosion. Okay, dahil sa explosion. So pagka-explode niya, papansinin niyo, umaatras siya. So sabi dito, what are the factors that affecting the recoil of the gun? Ano nga ba yung mga factors na nakaka-apekto sa recoil ng isang baril? Actually, lahat ng baril naman may recoil, di ba? Well, pag-usapan natin, ano ba ang mga nakaka-apekto? So, una dyan, yung firearm weight, yung bigat ng firearm, yung bigat ng baril, okay? Heavier guns absorb more energy resulting in less felt recoil. Okay? So, ibig sabihin pala, kapag mas mabigat yung baril na hawak natin, mas konti lang yung mararamdaman natin na recoil kasi yung bigat ng baril, na-absorb na niya
yung impact ng recoil, kaya hindi siya masyadong magalaw. Kaya kung papansinin nyo, kapag nagpaputok ka ng pistol, mas mapwersa siya. Pero pag tama naman ang position mo, kapag rifle ang gamit mo, medyo hindi siya masyadong nagalaw kasi malakas nga yung bala niya, malakas yung barrel, pero mabigat naman yung barrel, kaya hindi siya masyadong nagre-recoil. Hindi mo masyadong mararamdaman. Okay, so that is the first one that affect the recoil of the gun. Second one is the caliber. Yung caliber nung barrel, and then syempre ng bala. The faster, the heavier bullet and larger powder charges produce more energy. Diba? Napaka-basic niyan. Kapag mas malakas yung bala or barrel na gamit mo, depende nga sa caliber, di ba? Compare. Caliber 9mm, okay. Caliber 45, caliber 357. Okay, anong malakas? Siyempre, 357. Doon pare-pare sila ng pistol. Okay, pare-pare sila ng handgun. Diba? Pero pag ginamit mo kasing 357, talagang aangat. Okay, medyo aangat talaga yung kamay mo. Unlike yung 9mm na pinaputok natin sa firing range na, kahit pa paano, medyo konting galaw lang ng kamay natin, tapos na ibabalik natin agad sa sight natin. Pero kapag malakas yung caliber ng bala na gamit natin, mas malakas ang recoil. Basic lang naman yan. Okay, madali lang no intindihin, di ba? Next, syempre yung action type. Pag yung action type, ang pinag-uusapan natin yan kung semi-automatic or automatic. Okay? Pag sinabi natin semi-automatic, di ba, pagkakalabit mo, hindi mo na siya ikakasa ulit. Okay? Pwede mo na siyang i-diretso ba? Pero pag automatic kasi, hindi hihinto eh. Di ba? Hindi hihinto yung yung labas ng bala kapag hanggat hindi mo tinatanggal yung trigger mo. Okay? So, sabi dito, ang semi-automatic action can spread the impulse over a longer period, making the recoil feel softer. Okay? And of course, nakaka-apekto din sa recoil ng barrel is yung grip. Kung tama ba yung pag-grip nyo. Diba? Naturuan ko na kayo ng tamang pag-grip. Diba? And tamang stance. Okay? Most probably, kapag weaver stance yung ginamit kasi natin, mas na-absorb ng katawan natin yung recoil. Diba? So, those are the following factors that affect the recoil: the firearm weight, the caliber, the action type, and the grip and stance. Okay? So dito, sabi diyan, what is the use? What are we going to use to minimize the recoil? So meron tayong tinatawag kasi na muzzle compensator. So ang muzzle compensator kasi, ito po ay makikita sa muzzle, di ba? Kasi nga muzzle compensator eh. Ano ba itsura niyan, sir? Yung muzzle compensator kasi natin, meron siyang parang di ba? Imagine na lang. Imbis na yung muzzle natin ay dire-diretsong ganito, dire-diretsong ganyan, nagkakaroon siya ng parang may butas dito sa bandang dulo. Okay, parang may butas diyan. Hindi yung butas na lalabasan ng bala, dito mismo, dito sa taas. Okay? Meron diyang butas. Okay? Even yung mga rifle, papansinin nyo, yung mga rifle, di ba yung dulo niya, hindi siya dire-diretso na, hindi dire-diretso na, halimbawa, ito yung barrel na, dire-diretso na plain lang. Hindi, di ba? Sa dulo niya, parang may mas malaking part, tapos merong butas. Ang tawag po doon ay compensator. Okay? So, may compensator kasi ang isang barrel, nababawasan yung recoil niya. Okay? Next. Number 8. Velocity of bullet inside the barrel. Ano yung nasulat ko dito? Ay, may energy develop ko pala dito. Hindi ko na itinuro sa inyo yung pagkwenta ng yung sa energy develop kasi hindi naman lumalabas ito sa board exam. Wala namang computation masyado sa board exam kapag ballistic.
Okay, so punta na tayo sa velocity of bullet inside the barrel. So velocity of bullet inside the barrel is also known initial bullet speed. Okay? The bullet will travel the bore of the barrel depending on the power load of the cartridge that will propel the bullet in the bore of the barrel firearm. A longer barrel allows the faster bullet speed than a shorter one. Okay, so ito, parang nasabi ko na ito sa inyo last time, yung na kapag mas mahaba yung barrel, mas nagkakaroon po, okay, mas nagkakaroon po ng pagkakataon na masunog ng buo yung lahat ng gunpowder sa loob ng bala. At kapag nasunog ng buo yung gunpowder sa loob ng bala, kasi nga mahaba yung barrel niya, parang nakakabuelo siya. So pag nakakabuelo yung bala, mas lumalakas po yung speed or bilis ng bala. O yung tinatawag natin na velocity. Okay, by the way, velocity, that is the speed of bullet in feet per second. O yung tinatawag natin na FPS. Okay? Next one. Number 9, rotation of bullet inside the bore. So pag sinabing bore, yun yung nasa yung bilog sa loob ng barrel. 'Di ba yung loob ng barrel natin that is composed of helical groove, 'di ba? The lance and the groove. Okay? Yung nandoon sa gitna, okay, yung nasa gitna, yung butas mismo. Yun yung tinatawag natin na bore. Okay? Tandaan nyo, yung bore na yan yung pinagbabasihan ng caliber ng isang bala. Okay? So, paano susukatin yun? From land to land. O, halimbawa, ito. Kunwari, barrel ito. Okay, kunwari, barrel ito. So, itong nasa gitna, imagine, butas yan. Yung butas na yan, that is the bore. Okay? Para malaman ang sukat ng bore, titingnan nyo yung sukat ng lance from here at saka dito. Yung magkabilang part. Okay? Kung ilan yung masusukat mo, yun yung sukat din ng caliber ng bala para sa barrel na yon. Okay? So, doon pala nakikita yung caliber ng bala. Doon sa bore. Okay? So, balik tayo. Rotation of bullet inside the bore. So, when the bullet is driven by heated gas by tremendous towards the muzzle end, the bullet will rotate. Diba? Iikot nga yung bullet. Diba? Sabi nga natin, ang bullet ay umiikot yan. Okay? Rotatory. Okay? Will rotate following the riflings of the land and the grooves in rifle bore firearms. Okay? Meron kasing dalawang klase ng bore, guys. Yung una, rifled bore. Pag sinabing rifled bore, ito po yung merong tinatawag na lance and grooves. Rifled bore ang tawag doon. Yung rifled bore, makikita natin yan sa mga pistols, revolver, and rifle. Yung pangalawang bore natin is yung tinatawag natin na smooth bore. Okay? Yung smooth bore, walang lance and grooves yan. Makikita naman natin yan sa shotgun. Okay? Sa shotgun yan. In smooth bore firearm, the bullet would just move forward. Okay? Ibig sabihin, parang ito, shotgun siya. Ito ay bala ng shotgun. Okay? Okay. Ito ay isang bala ng shotgun. So, ito, hindi to umiikot. Kasi nga walang rifling. Kasi ito, ginagamit ito sa isang shotgun na ang barrel niya ay smooth bore. Smooth bore, ibig sabihin, walang rifling, walang lance and grooves. Kaya kapag ito, pinukpok ng firing pin itong primer cap niya, hindi na to iikot. Didiretso lang to. Okay, didiretso lang. The bullet would just move forward without rotating inside the bore of the barrel until the bullet left the muzzle of the gun and you cannot ensure you can hit the target. Diba? Hindi mo sure kung matatama mo yung target. Pero sa dami ng bulitas nito, ibang bulitas nito, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ito, binilang, nandito na pala, nakasulat na. Ayun na, 12.
12 yung laman nito. So, kapag nagtiring ka dito, di ba sinight mo yung shotgun, di mo siguradong tatama yung bulitas na nandito doon sa tiniring mo. Pero ang tama kasi nito, pasabog, paganyan. Okay? So, itong mga bulitas na nandito, babaon ito doon sa target ninyo. Di ba? Masurable yun. Di ba? Basta mas pangmalapitan lang siya. Hindi siya pwede sa pangmalayuan. Ikli lang ang range ng isang shotgun. Okay, pag pangmalayuan, lugi ka dito. Pangmalapitan, yamadong-yamado ka dito, sigurado patay. Okay? Sabi nga dyan, you cannot ensure that you can hit the target because it has no what? Gyroscopic stability. Ano ba yung tinatawag natin na gyroscopic stability? Sir, yan po yung kung saan yung bala ay steady. Okay, steady. Walang gewang, 'di ba? Walang yanig. Kumbaga itong bala na ito ay dire-diretso talaga. Hindi siya nagkakaroon ng wobbling or anong isa? Wobbling and tumbling. Okay? Walang wobbling and tumbling. Pero ito kasing mga nasa smooth bore, kagaya ng shotgun, nagkakaroon to eh. Nagkakaroon siya ng wobbling, nagkakaroon siya ng tumbling, nagkakaroon ng yaw. Okay? Kasi nga, wala tong gyroscopic stability because wala siyang rifling. Basta dire-diretso lang to. Diretso lang ang andar nito. Okay? So, that is what we call the rotation of bullet inside the bore. Ulitin ko meron tayong dalawang klase ng bore. Rifled bore, tsaka smooth bore. Okay? Ayan What is gyroscopic stability? Nasabi na natin ito on our previous lesson that it is the stability of the flight. Steady. Okay, steady lang siya. Walang gewang, walang yanig. Steady. Nakafocus lang sa goal. Number 10. Number 10, engravings the cylindrical surface of the bullet. So, itong cylindrical surface ng bullet, marami po dito makikitang markings. Marami makikitang markings diyan, 'di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, ang dalawang pinaka-importanting marking sa lahat ay breech face at saka firing pin. Okay? Pero importante din naman itong iba na markings. Pero secondary na lang sila. Tandaan nyo to. The lance and grooves starting from the breech and to the muzzle end of the barrel will be engraved to the body of the bullet depending on the number of lance and grooves as part of the class characteristic of the firearm. Okay? So, dito sa cylindrical surface of the bullet, ang makikita daw natin dito yung lance and grooves. Actually, hindi lance and grooves. Landmarks and groove mark. Okay, question. Sir, ang landmark ba dito ang landmark ba na makikita sa bala ay nakalubog or nakaangat? Imagine yung landmark ba, pag nagmarka dito sa bala, nakalubog ba or nakaangat? Oh my goodness! Ang hirap na. Okay, pag landmark, kasi nga sa barrel, ang land ay nakaangat. So, ibig sabihin, sa bala, nakalubog siya. That is landmark pag nasa bala. Pag landmark ang tinatanong, nakalubog. Pag land ang tinatanong, nakaangat. Okay? Kaya malilito Ganon din sa groove. Pag ang tinanong sa inyo, groove mark, nakalubog. Pero pag ang tinanong ay groove lang, nakalubog. Sana malinaw Malinaw yun Okay, malinaw yun. Question. Another question. Sir, magkaparehas ba yung dami ng lance at saka grooves? Parehas kaya yun? Yung dami ng lance at saka grooves? Sa loob ng barrel, magkaparehas ba ang dami ng lance and grooves? The answer is yes. Kapag 8 ang lance, 8 din ang grooves. Kapag 5 ang lance, 5 din ang grooves. Hindi pwedeng mas marami yung isa. Same yun. Same lang sila ng dami. Okay? Next.
What is metal fouling? That occurs when the firearm engrade the bullet peripheral surface. Okay. So, sabi diyan, metal fouling is the adherence of the lead. Kasi nga, ang bala natin, itong bala na ginagamit ay gawa po ito kadalasan sa lead. Okay, bakit lead ang ginagamit natin? Kasi ito murahin lang, mamura lang siya. Okay, mura lang siya. At saka, this is the best one para gamitin sa mga firearm. Yun nga lang, nagkakaroon daw ng metal fouling. Ang metal fouling, kailangan po kasing, nangyayari po yan kapag lagi natin ginagamit yung baril natin. Takin mo, araw-araw mong ginagamit tapos hindi mo nililinisan. Eh, anong nangyayari? Yung kada nagagasgas or ginagasgas ng lands and grooves mo dito sa bala, naiipon dun sa loob ng baril. So, ano mangyayari? Every time na magpuputok ka, kapag di mo nililinisan yung barrel mo, hindi na siya nagiging accurate. Bakit? Kasi yung rifling mo, pumapalya na siya. Marami ng mga naiiwan doon ng mga powdered galing sa mga bala na pinapaputok mo. Kasi nga ito nga, gumagasgas ito, di ba? Siyempre, pag gumagasgas to, doon sa loob ng barrel, may naiiwan at may naiiwan doon. At pag naiipon at naiipon yun na yun, nagkakaroon ng metal fouling. Okay. So, what is the remedy adopted to avoid metal fouling? So, itong sabi nila, the remedy adopted is the application of a lubricant substance known as the graphite. Okay? Itong graphite, hindi ko lang kung makikita ninyo eh. Lalakihan ko baka sakaling makita nyo. Nakikita nyo yung ulo ng ng bala. 'Di ba? Ito sa may cannelore niya. Ito. Sinabing cannelore itong mismong pinag-ipitan. Itong ginagalaw ng kuko ko. Yung parang leeg niya na naipit. Diyan sa may leeg na naipit niya, napapansin nyo, parang may kulay black. Okay? Ayan. Ito. Labo kasi. Pag nilapitan ko, labo. Ayan o. Itong kulay black na yan, hindi yan anino. Okay? Yan po yung tinatawag natin na graphite. Balik na natin. Lapad ng mukha ko. Tumataba na talaga ako. Parang kailangan ko ng masi-masi. Masi-masi tayo pagdating ko dyan next week. Gusto ko yung yung merong may himatay, mga 15, ganun. Pag may nahimatay ng mga 15, stop na tayo, promise. Ayoko na din pag may 15 na nahimatay. Okay, Diyan yung tinatawag natin na graphite. Okay? Yung graphite na yon nilalagay sa cannelore. Itong cannelore, ito. Di ba? Yan na nga yun. Yung leeg. Yung pinagdugtungan ng bullet at saka ng cartridge case. Okay? Nilalagay yan during the manufacture habang ginagawa itong bala. However, when the barrel becomes hot, okay? Kasi nga, paulit-ulit mong ginagamit di ba? Halimbawa, naka 30 ka na pagbabaril, di ba? Naka 30 shots ka na. Siyempre, may init yung barrel mo. Ano nangyayari? Yung lubricant, nagiging dry yan. Okay? Nagiging dry na siya kasi mainit nga doon sa loob ng barrel. Okay? At pag naging dry yan, that's the reason why kung bakit nag-i-stack up or jam yung baril mo. Kapag ilang beses mo nang pinutok, alam mo, ilang beses mo nang pinatok, bakit kaya nung pang 32 ko na, nag-i-stack up na yung bala ko? Kasi nga mainit na yung baril mo. Ibig sabihin, pahinga mo muna ng konti. Diba? Palamigin mo muna. Pag malamig na, game ulit. Pero kung problema mo dyan, kung first time mo pa lang, di ba? Pagdating mo sa firing range, excited ang loko. Di ba? Kinasa kagad, Pagkaganon nyo, ang ganda, sinunod niya yung lahat ng tinuro ni Sir Vince. Dinanatan niya ng tamang stance, tamang grip, tamang sight, pati breathing, sinunod niya. Pagkakalabit nyo, nag-jump. Ayan. Hindi na graphite ang problema nun. Yung barrel mo mismo ang problema. Pag may problema yung barrel, saan natin dadalhin? Sa repair shop? Sa repair shop ba?
sa mekaniko, sa electrician, sa mason, ano kaya? Sa latero kasi gawa sa bakal. Hindi rin eh. Saan? Sa gunsmith. Okay. Kapag may problema yung baril natin, dadalhin natin siya sa gunsmith. Okay? Next. Page 10 pa lang tayo. Ang dami pa pala. Ilang oras na? 45 minutes na tayo nag-uusap. Okay, so next tayo. Mabilis na to, mabilis na. What are the parts of firearm that imparts marking on the cartridge cases? Ito. Ito daw yung mga parts ng firearm na nagbibigay ng markings sa ammunition or sa bullet. Okay. Or sa cartridge case, sorry. Cartridge case lang ha. Mali sinabi ko. Cartridge case. Ibig sabihin sa baso. Firing pin. Chamber. Breech face. Extractor. Ejector. Okay? Sa baba naman tayo. What are the marks that a firearm imparts on a spent off cartridge case? Dagdagan lang natin ng markings. Firing pin markings. Chamber markings, breech face markings, extractor markings, ejector markings. Ulitin ko. Ang dalawang pinaka-importante dyan, firing pin markings at saka breech face markings. Okay, sunod dyan yung rifling. 'Di ba? Yung glance and grooves. Okay? Next one, what are the parts of firearm that imparts marking on the bullet? So, meron tayong rifling. Pang rifling na, that is composed of lance and grooves. And yung lance and grooves, pansin nyo, nakita nyo ba yan? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung lance, yun yung nakaangat. Yung groove, yun yung nakalubog. Ayan, kita nyo. Diba? Pagdating doon sa loob ng barrel, ayun na itsura niya. Okay? Ito yung sa, etong sa shotgun barrel, diba? Wala siyang lance and grooves. Wala. Ibig sabihin, walang rifling. Hindi umikot yung bala. Diretso lang. Okay. What are the marks that a firearm could impart on a spent bullet? Kung kanina, cartridge ang pinag-uusapan natin. Sa cartridge natin, merong 5 na pwede kang makitang markings. Diba? Babalikan natin. Firing pin marking, chamber marking, breech face marking, extractor marking, ejector marking. 5. Pag pinag-uusapan natin, cartridge case. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay spent bullet, yung ulo. Ang makikita mo dyan, landmarks, grooves marks, and striation. Okay, sir. Napakaliwanag ha. Pag landmarks ang pinag-uusapan, yan ay depressed. Ibig sabihin, nakalubog pag landmarks. Pero pag land ang tinatanong, nakaangat. Pero pag grooves mark naman ang tinatanong, yan po yung nakaangat. Pero pag grooves lang ang tinatanong, yan yung nakalubog. Yung striation, yan po yung mga konting gasgas. Yung mga microscopic scratches. When we say microscopic, hindi po makikita ng mata lang. Kailangan mo ng 2x2 para makita. Hindi. Kailangan mo lang ng microscope para makita mo yung mga maliliit na gas-gas dyan. Okay? Next. Sabi sa inyo, mabilis lang eh. Page 10 na tayo. Lumalaban yan pansin nyo? Yung lance and groove marks. Diba? Diyan sa taas. Basta sinabi ko na kanina yan. Alam ko na yan. Next. Why do firearm impart class and individual characteristic to spent cartridge, casing, and bullet? Okay. Firearms have numerous metal parts. Tama? Kasi nga ang firearm natin ay kadalasan gawa sa bakal at merong part na polymer plastic. Okay, yung mga nauso ngayon may mga polymer plastic di ba? Pero maraming parts pa din na bakal. During the manufacture of firearm, the machining process leaves unique microscopic markings. So, yung po yung tinatawag natin na pull marks. On some these parts, when most firearms are fired, these tool marks are transferred to the discharge spent.
cartridge casings and bullet. This evidence can be collected from the scene of a crime. Kasi ganito yan. Sa processing daw ng firearms, nilalagyan na yun ng mga unique markings. Okay? Unique markings na kung saan kapag pinaputok mo daw itong bala, itong baril, yung baril mo, malalaman kagad na itong bala na ito ay galing dyan sa baril mo because of those unique markings na tinatawag natin na tool marks. Okay? Kaya kapag tayo ay bibili ng baril, hindi po parang motor yan na kapag may pera ka, di ba? Sir, bili po ko ng ano, yan, yung 9mm. Paki-plastic nyo na lang po. Tatawanan kanila doon. Tatawanan kanila doon. Bakit? Kasi pag bibili ka ng baril, hindi po yan automatic na makukuha mo agad. Ang gagawin po doon, i-re-registro muna sa krami. Okay? I-re-registro muna nila sa krami. Then, babalik sa'yo yung baril after 1 month or a couple of months. Kasi hindi natin masabi kasi yung iba na gun store, parang kumukuha sila. Hindi ako sure, pero kwento lang din naman nila dahil hindi ko pa naman nasubukan yung magbayad ng ano, yung expedite. Pag sinabing expedite, para mapabilis yung proseso. Okay, para mapabilis yung proseso nung pagbili mo ng baril. Now, yun nga, ang ginagawa doon, kapag bumili ka ng baril, hindi mo kagad makukuha kasi nga, kailangan muna nilang tignan yung mga unique markings na nandun sa baril mo. Okay, before nila ito iparehistro at ibalik sa'yo. Okay? Okay, next. What are the individual characteristic of the chamber or bore of the firearm that are transferred to the bullets fired through it? Okay. Tandaan nyo po yung acronym na IRIS. Okay? The following are individual characteristic on the chamber or bore of the firearms that is transferred on the bullets fired through it. Ito po yung mga individual characteristic na makikita natin dyan sa chamber at saka sa bore. Okay, sa bore. Pag sinabing bore, yun nandun na yung rifling natin. Okay? Smooth bore man yan or rifle bore. Okay? Nandun na yon. So, nagkakaroon siya ng individual characteristic dahil sa apat na ito. Una, irregularities. Pangalawa, roughness. Pangatlo, imperfection. Pang-apat, scratches. Okay? Wala tayong dapat ipaliwanag dyan. Basta remember the four itong IRIS. Okay, the acronym IRIS. I for irregularities, B for roughness, C for imperfection, and D for scratches. Okay, so tapos na tayo sa interior ballistic, mga kapatid. Pupunta na tayo ngayon sa exterior ballistic. Yung ano ko, kopya ko. Sana marami kayong natutunan sa interior ballistic, ha? Pinaghirapan natin yun, eh. Tapos, mababay makukuha nyo. Mapapaya tayo kay Sir Greg. Kinuha ko pa man tong subject na to kay Sir Greg. Tapos hindi ko maituro ng maayos. Parang ang hinang klase ko nang magturo. Pag ganito pag nakita ko sa mga exam ninyo na mababa yung nakukuha nyo, kahit nga ganito na yung pagtuturo ko, ginagawa ko naman na yung best ko. Next year, bibitawan ko na agad tong subject na to. Siguro hindi talaga para sa akin, baka hindi ko talaga linya. Though deep inside, nag-enjoy ako kasi itong mga to, ngayon ko lang ulit na pag-aaralan ulit. Diba? Sabi ko nga, para sa akin lang mas gumagaling ako kapag nagtuturo ako. Kapag nakakapag-share ako ng mga bagay-bagay na natututunan ko. Okay, kasi bumabalik-balik sa utak ko eh. Kaya in-explore ko rin tong subject na to. Kaya yun nga lang, kapag halimbawa mababa yung nakukuha ninyo, ibig sabihin hindi ako effective na magturo sa inyo. Ganun lang kasimple yan. Okay, next, exterior ballistic. So, ang exterior ballistic, that is from the gun to the target. Diba? So, pagkalabas ng bala sa muzzle end o sa dulo ng muzzle, diba? Kahit konting lang na space mula doon sa muzzle end
sa dulo ng muzzle ng isang baril, papasok na po ang exterior ballistic. Okay? It refers to the study of motion projectiles from the time it leaves the muzzle of firearm and the time it reaches the target. Actually, before it reaches the target, the flight of the most bullet does not exceed 30 seconds at a maximum range. Okay? What are included in exterior ballistic? Ano nga ba ang mapag-uusapan natin sa exterior ballistic? Unang-una dyan, muzzle blast. Okay? What is muzzle blast? Wala ko na isulat sa muzzle blast. Okay? Muzzle blast it is the noise created at the muzzle point of the gun. Ibig sabihin, ito yung ingay daw. Ito yung ingay na maririnig sa dulo or sa muzzle ng isang baril by reason of the sudden escape of the expanding gases when it comes to instant contact with the air surrounding atmosphere at muzzle end. So, ibig sabihin pala, yung ingay na naririnig natin pag nagpapaputok tayo, hindi pala sa interior ballistic yon, diba? Pagpakin mo, kahit ako ngayon lang nagtaka din ako, diba? Akala ko, nung pag pinokpok ng firing pin, yung bala, yun yung maingay. Hindi pala. Ang maingay pala, yung muzzle blast. Yung kapag lumabas na yung bala, okay, itong bullet, doon sa muzzle end, kasama nung paglabas ng expanding gases, yun yung maingay. Muzzle blast. Okay? What is the instrument used to minimize the sound created of the muzzle point of the gun? Kahit hindi nyo makita to, alam na alam nyo, di ba? Para mabawasan daw yung ingay ng baril kapag nagpapaputok ka, yun yung tinatawag natin na silencer. Okay, silencer. Actually, silencer ang tawag natin. But actually, hindi naman niya napapatahimik. Kasi pag sinabing silencer, totally na wala kang marinig. Di ba? Kasi nga silencer silence. Ibig sabihin, pinatahimik mo. Pero may naririnig ka pa rin pag gumamit ka ng silencer sa isang firearm. May maririnig ka pa rin, 'di ba? So, ang exact term na dapat gamitin diyan is not silencer but suppressor. Okay? Suppressor ang tawag po na dapat po na itawag diyan. Okay? Next one. Page 30 na tayo. Muzzle energy. So, muzzle energy, it refers to the potential force that any bullet might exert at any particular point in its trajectory. It is expressed in foot-pound. Okay, na-explain ko na to sa inyo kanina. Ang energy ng isang bullet ay nababase or natatansya, nasusukat sa pamamagitan ng tinatawag po natin na foot-pound. Okay? Next, trajectory. Okay. Ang trajectory naman, it is the actual curve path. On our last discussion, di ba, na-explain natin yung trajectory. That is the curve and parabolic movement of bullets. Okay? It is the actual curve path in the horizontal flight of the bullet that usually occurred a few meters away from the muzzle of the firearm called wobbling. Okay? So this is due to the air resistance encountered by the bullet. However, it can recover if the firearms have rifling that create gyroscopic stability of the bullet during its flight. Okay? So, but beyond the effective range, particularly in the parabola, another curve path is experienced by the bullet. This is due to the losing velocity until it reaches the maximum range and then followed by the final vertical drop on the ground due to the gravitational force. Ano pansin nyo? Pag sinabing trajectory daw, umpisa, depende sa velocity Okay, pag sinabing velocity, yung bilis ng bala. Pag naabot na niya yung effective range niya, mamaya meron namang iba't ibang definition, effective range, maximum range. Pag naabot na niya yung effective range niya, ibig sabihin yung accurate na range niya, na yun yung target, yun yung, kumbaga yung zero niya, ang mangyayari, medyo magkakaroon na ng kurba.
Okay, kukurba na siya pababa because of air resistance and gravitational force. Okay, so ganun lang ang explanation dyan. Next, what are the other factors that may affect also flight of the bullet? Pag sinabing flight of the bullet, yung galaw ng bullet sa atmosphere, flight ang tawag doon. Yung paglabas ng bala mula sa baril, that is flight. Okay? Tipping bullet, in tipping bullet, the base of the bullet is not balanced. Okay? Hindi daw balance yung base ng bullet. Okay? Itong base daw ng bullet, itong base niya, hindi itong bala, ang sinasabi, bullet, yung base niya. Okay? Yung base ng bullet, hindi siya balance. It is not balanced in density, or the portion of the base of the bullet is lacking in its ideal size due to what? Factory defects. It will cause unstable flight within the effective range, but it has knocking power. Okay, so maliwanag, no? Ang tipping bullet daw, nagkakaroon siya ng unstable flight. Ibig sabihin, wala na siyang gyroscopic action kasi unstable na siya, 'di ba? Ibig sabihin, meron ng yanig, meron ng gewang. Okay? Pero meron pa rin siyang knocking power. Malakas pa rin siya. Yun nga lang, unstable siya. Okay? Next, airspace. Ang airspace naman, in the other side of the bullet, due to air bubble during the manufacture of the bullet. So, factory defect pa rin ito. So, kapag may airspace daw, nagkakaroon ng yaw. Okay? Pag sinabing yaw, yung imagine, ito yung ulo lang, ha? Yung ulo lang, yung bullet lang, ganun siya. Okay? Yaw. Dahil saan? Dahil sa unbalanced weight. Okay, so ito po yung mga stages of trajectory. Kita nyo, mula dito sa pinakakaliwa, yung line of sight natin. Ayan na. Line of sight, mag-focus kayo dun sa nakikita ng telescope niya. Diretso, di ba? So, diretso yung kita niya, yung target ay nasa 200. Ano bang nilagay dito? 200 meters. Okay, 200 meters, ha? Malayo na yon. Yung ang nandyan sa firing range, ilang meters? 12 meters lang. Di pa natin matamaan, di ba? Nagdadamay ko na sarili ko. Kasi kahit ako, hindi ko matamaan. 200 meters, di ba? Yan sa itong nasa picture. Okay? Ngayon, para tamaan mo daw yung 200 meters, hindi mo kailangan, nakita niyo yung muzzle niya, nakatutok siya doon sa taas. Okay? Nakatutok siya doon sa taas. Bakit siya doon nakatutok sa taas? Yung target niya, yung nakikita ng target niya, nasa diretso siya, nakaganyan. Okay? Diretso yung nakikita niya, pero para matamaan mo yun, kailangan nakapataas yung tutok mo. Bakit? Kasi yung bala mo, o yung baril mo, yung effective range ng bala mo, kung mapapansin nyo, hanggang dyan lang sa may 50 meters. Tingnan nyo yung tutok ng 50 meters. Diba? Hanggang dyan lang siya. Diba? Hanggang dyan yung effective mo. So, after 50 meters, ang bala mo, unti-unti na siyang bumababa. From 151 meters to 100 meters, 150, at para matamaan mo yung 200 meters, kailangan mo palang talagang itaas yung pagbaril mo. Nakikita nyo ba yung konsepto? Ulitin ko, ang effective range ng baril na nandyan sa graph, hanggang 50 meters lang. Nakita nyo? Na kung saan magkaparehas yung kurba ng bala at tutok ng metro. Okay? Hanggang doon lang. Yun yung kasi yung pinaka-effective range niya. So, ibig sabihin, kung halimbawa itong target na nasa 200 meters, i-atras natin hanggang 50 meters, hindi mo na kailangan na itutok sa taas yung baril mo para magkaroon ng palobo. Hindi na. Kahit idiretso mo na lang, tatamaan mo na kasi effective range mo na yun, 'di ba? Pero dahil nasa 200 meters siya, para matamaan mo, kailangan mo siyang itutok pataas. Okay? Yung po yung elements of trajectory. Mayroon pong line of sight, line of departure,
at bullet trajectory. Sana nagets na po Next, ito yung sinasabi ko, yung iba't ibang range. Okay. Pag sinabing range, that is the straight distance between muzzle and target. Range yon. Yung distance. Yung straight na distance. Diretso na distance. Mula doon sa barrel mo, sa muzzle ng barrel mo, hanggang doon sa target. That is range. Pag sinabing actual range, that is the actual straight line distance between the muzzle and the point of impact. Next, accurate range. Pag sinabing accurate range, that is the distance within which the shooter can reliably, okay, ibig sabihin reliably, yung nakikita mo dun sa sight mo, yun talaga yung tatamaan mo, which is reliably hit a target of a specific size. Pag sinabing effective range naman, yun yung maximum distance of which a projectile is expected to be lethal. Okay? Expected to be lethal or with significant damage. Okay? After effective range, meron din tayong tinatawag na maximum effective range. So, this is a matter of memorization So, i-memorize nyo na lang po. That is the farthest distance at which a projectile can still deliver its intended effect. So, almost the same lang. Yung isa, significant damage. Yung isa naman, intended effect. Kaya nga, it's a matter of memorization. Wala akong masyadong maipaliwanag pag ganyan. Sobrang liit lang ng diferensya. And number 5, absolute maximum range. It refers to the farthest. Pag sinabing absolute, yung pinakamalayo. Okay? Farthest distance that a projectile can be propelled from a firearm. So, from here, what is the maximum range niya bago siya mahulog? 250. So, ang 250 sirin nga rod, yun yung absolute maximum range niya. Okay? Next one. Letter E, velocity. So, velocity, it refers to the speed of bullet per unit time. So, paano ba sukatin ng velocity? That is foot per second, FPS. The long barrel rifle makes it accurate for ranges up to 300 yards and the weapon has hinged muzzle velocity of 1,000, 4,000 feet per seconds are intended for shooting at close range and bullets carry only 400 to 600 yards. Okay. Next. Rifled weapons may be either be long-barreled rifles, so 2 to 3 feet, or short-barrel pistol, 1 to 12 feet also. Okay, baba tayo. So, forward motion of the bullet is affected by drag. Okay. So, ang drag, it is a function of velocity. It can be seen that for a bullet of a given mass, the greater the velocity, the greater the retardation. Ay, ibig sabihin nun, sir, di ba nga sabi natin, pag sinabing velocity, that is the speed per seconds. Okay? Or foot per seconds. Di ba? Yun yung bilis ng bala. So, sabi dyan, the greater the velocity, kapag mas mabilis yung bala, the greater the retardation, mas mabilis din itong bumagal. Okay? Ganon yung konsepto. Pag yung bala daw, mas mabilis siya, mas mabilis din siyang bumagal. Okay? Drag is also influenced by bullet spin. The faster the spin, the less likely bullet will yaw. Okay? Kapag ang rifling daw natin, okay, yung ikot ng bullet natin ay mas mabilis, mas mababa yung pagkakataon or chances na yung bullet ay magkaroon ng yaw. Ibig sabihin, pag mabilis ang pag-ikot ng bala, it will probably give a gyroscopic action. Magiging stable yung ano niya, yung ikot niya. Bullets do not typically follow a straight line to the target. Rotational forces are in effect that keep the bullet of a straight axis of flight. These rotational effects are diagrammed below. So, ganito yung itsura ng ng yaw. Kita nyo? Okay? Pare-parehas yan na ganyan ang mangyayari sa yaw.
Di ba? Nag-wobbling siya, gumagano'n siya. Oh. Ganito. Ganito, yung ganito, yung galaw ng bala, ganito. Ganyan siya. Okay? Next. Ito, na-explain ko na ito sa inyo for how many times, di ba? Dadaanan na lang natin. This refers to the natural law. Velocity, it refers to speed of bullet measured in feet per second or FPS. Ano ba? Energy, it refers to the fatal equivalent of a bullet. Paano nalalaman ang energy ng bullet? Depende sa bullet grains, sa dami ng gunpowder. Tandaan nyo yan. Yaw. Yaw, it is the unstable rotating motion of a bullet. Alam nyo na to eh. Keyhole shot, ito yung tumatumbling yung bullet. Gyroscopic, ito yung steady ang bullet. Walang yanig. Hindi umuuga. Diretsong diretso. Gyroscopic yan. Okay. Next one, bullets from rifled weapons spin at 2,000 to 3,000 revolution. Grabe no. Yung ikot pala ng bullet sa loob ng rifled weapon, umi-spin ito ng 2,000 to 3,000 per second. Ganon siya kabilis. Okay? But over the first few yards of trajectory, the distance varies with the weapon. Their flight is slightly unstable. The end of projectile wobbles before it picks up a smooth flight, but this phenomenon is known as tail wag. Is of considerable importance in evaluating gunshot wounds. A bullet with tail wag does not strike its target cleanly. Okay? Next one, air resistance or air dynamic drag. Mahaba ito ah. Sige, paliwanag natin. To reduce air resistance, the ideal bullet would be a long heavy needle. Okay, ayan, nagdahan. Para daw mabawasan natin yung air resistance, di ba? Kailangan daw ang gamitin natin na bala ay pahaba at may patulis. So, ibig sabihin pala, sir, kapag yung bala natin ay kagaya po nito, okay, medyo mababa ang air resistance nito. Kung i-compare natin sa mga bala na may patusok, yes, tama ka. Yan nga yun. Okay? Light spears would be retarded the greatest and release more energy. Okay? Pag sinabing light spear, yung bala daw natin, pa-spear daw. Hindi siya patusok, pa-spear. Okay? Pag ganun siya, pabilog. Okay? Yung ulo, yung bullet, nung bullet. Okay? So, light spear would be retarded the greatest and release more energy. Okay? Mabagal daw kapag light spear yung itsura ng bala, pero it can release a more energy. Pag tumama naman daw ito sa target, mas malakas ang epekto. Okay? Pero yun nga lang, baka hindi umabot sa target. Kasi nga, yung air resistance niya mababa. 'Di ba? Mababa lang ang air resistance niya. A compromise for a good aerodynamic shape is parabolic curve with low frontal area and wind splitting shape. Kung gusto daw natin ng bala na may mataas na accuracy, kailangan daw natin ng isang bala na kaya po yung tinatawag natin na wind splitting. Okay, yung bang kayang hatiin ng hangin. Diba? Tindi, no? Kayang hatiin yung hangin. The best bullet composition is lead. Okay, what is lead? PB. Ano ba yung PB? Sa chemical elements? That is plumbum, di ba? Plumbum, kaya nga PB. Which is of high density and is cheap to obtain. Its disadvantage are tendency to soften of velocity 1,000 pag more than 1,000 feet per second na yung galaw ng bala, lumalambot na po ito. Okay, lumalambot siya. Yun lang ang disadvantage ng lead na bala. And syempre, it causes it to smear the barrel and decrease accuracy. And kapag greater than 2,000 feet per seconds naman, it tends to melt completely. So ito matutunaw na. Hindi niya kaya, itong lead,
Yes, this is the best for any firearm, but the problem is kapag 2,000 feet per second na or greater than 2,000 feet per seconds, natutunaw na daw ito. Okay, hindi niya na kaya pag ganun kabilis. So, ang ginawa nila, hinaluan nila ng ibang chemical itong lead. Okay? So, alloying the lead with a small amount of antimony helps. But real answer is to interface the lead bullet with the barrel through another metal soft enough to seal the bullet in the barrel but of high melting point. So, ang nangyari, ang pinaghalo nila sa huli is the copper. Ano yung copper? Cu. Alam niyo ba yung Cu? That is cuprum. Okay, cuprum works best as this jacket material for lead. Ay, napansin nyo. Kaya magkaiba ng kulay. Lead and copper. Okay. Next. Okay. So, air drag on moving projectile. Ito po yung mga nakakapigil o yung drag na tinatawag natin. Ito yung humihila. Pag sinabing drag, hinihila. Diba? Drag. Hila. Ito po yung tatlo na nakakapekto dyan. Una, bow resistance. Pag bow resistance, sa ulo. Okay? Pag skin friction, sa katawan ng bala. And kapag base drag, sa puwetan. Dito sa base ng bala. Okay. Aray ko. Next one, we have ballistic coefficient. So, ballistic coefficient refers to the effect of the air drag on the bullet's flight and can be used to predict any particular trajectory through the cold drag table that apply to particular bullet. Ano ba yan? Particular bullet and usually published by the bullet manufacturer. The determination bullet drag during the flight was conducted by Benjamin Robbins and blah 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 blah. Okay. So pag sinabing ballistic coefficient, that is the ability of bullet to overcome the drag and the wind. So sabi diyan, kapag mataas daw ang ballistic coefficient ng isang bala, it is better for long range. Okay? Bakit? Paano ba natin malalaman kung mataas ang ballistic coefficient ng isang bala or ng isang bullet? Malalaman po natin yan during nung ginagawa yung bala. Okay? It was published by the bullet manufacturer, but the best or the wisest way para malaman kung mataas ang ballistic coefficient ng bala, depende doon sa itsura ng bala. Okay? Kung halimbawa, yung bala na yung balang nandito sa taas, napansin niyo yung itsura niya, patusok siya. Okay? Tapos yung base niya, wala siyang ganito na parang okay? Ito, walang ganito. Diretso siya. Okay? Ito ay isang Spitzer type na bullet. So, itong ganitong klase ng bala, it has a high ballistic coefficient kasi nga mas mataas po yung air resistance nito dahil doon sa itsura niya. Okay? So, that is what we call ballistic coefficient. Ulitin ko, pag mataas ang ballistic coefficient, mataas po ang ability niya to overcome the drag. Itong tatlong ito, mataas ang possibility na o mataas ang percentage na hindi siya maapektuhan nito. Itong tatlong ito. That is what we call ballistic coefficient. Okay? Next one. Pull of gravity. Sa pull of gravity, it refers to the downward reaction of the bullet towards the Earth's center due to its weight source. Medyo basic naman na ito. Pull of gravity, alam naman natin na anywhere, meron pong gravity. Na kapag ang bala ay hindi umabot sa target, saan pa siya pupunta? Siyempre sa lupa because of the gravity. Okay? And last one, letter H, the penetration. Sa penetration, it refers to the depth of entry of a bullet on the target. 'Di ba? Discuss ko na sa inyo yung iba't ibang klase ng effect ng bullet sa target. We have penetration,
we have perforation, and we have ricochet. And one of it is penetration. Meron siyang entry point, pero wala siyang exit point. Lumubog lang siya. Okay, bumaon lang siya, pero hindi na siya nakaangat ulit. Okay? So, next. Ito, nalagpasan ko, sorry. Sabi dito, sorry, na-review ko to eh. Saan na ba yung na-review ko dito? Okay. Ito naman po yung mga factors na nakakaapekto sa exterior ballistic. Okay, ibig sabihin doon sa flight ng bala. Ito po yung mga nakakaapekto dyan. Kung bakit naapektuhan ba? Unang-una ay dahil sa weight. Okay. Kapag ang bala daw ay mas magaan kaysa sa standard na bigat ng bala, it can travel farther at shorter range. Okay? Maliwanag ba yun? Ulitin ko kapag magaan ang bala kaysa sa standard na bigat niya, kaya nitong mag-travel ng mas malayo sa shorter range. Okay. Pagbasihan natin. Okay. Example ito yung bala. Ito yung bala na may standard na bigat. Okay. Ito naman yung bala. Kunwari lang parehas silang 9mm. Okay, parehas silang 9mm. Kunwari 9mm din ito. Parehas silang bala na 9mm. Pero ito, standard yung bigat niya. Ito naman, mas magaan ng konti sa standard na bigat. Okay? Now, kapag pinaputok mo itong dalawa, mas malayo daw ang maaabot nitong bala na mas magaan kung ang pag-uusapan ay shorter range. Okay? Kapag malapitan ang usapan. Okay? Next. Kapag heavier naman, okay, halimbawa, pares na 9mm. Ito, mas mabigat. Ito yung standard na bigat, okay, na bala. Ito naman, mas mabigat na bala kaysa sa doon sa standard. Okay, pag sinabing standard, yun talaga dapat ang susundin. Pero mas mabigat to ng konti. Sabi diyan, heavier than standard projectiles will develop more momentum and will travel farther at longer range. Okay? Kung ang target naman ay mas malayo daw, mas malayo din ang maaabot ng mas mabigat na bala kaysa sa doon sa standard na bigat ng bala. Oh, medyo nakakalito yan pero ulit-ulitin nyo lang sa utak ninyo. Maiintindihan nyo po yan. Okay, next. Okay, ito po yung mga nakaka-apekto sa bala ay sa flight ng bala. I'm sorry. Isa't kalahating oras na kasi tayong nag-uusap, medyo napapagod na rin ako. Pero naghahabol kasi tayo. Next one, we have projectile shape. Or ito na yung sinasabi ko kanina, the ballistic coefficient. Pag pinag-uusapan ballistic coefficient, projectile shape. Okay, yung shape ng bala. So, a projectile shape has the factor how it cuts. Yung shape ng bala, yung po yung tinitingnan o pinagbabasihan ng factor kung kaya ba niyang i-cut ang air or para magkaroon ng mataas na air resistance. So, una po dyan, yung Spitzer type. Pag sinabing Spitzer type, yung po yung nasa picture kanina, na kung saan patusok po yung ulo niya at yung puwetan niya ay wala pong, anong tawag dito sa part na to? Yung tinuro ko sa inyo last time, medyo nakalimutan ko na itong itong ito. Ejector ba yan? Ejector groove. Tama ba? Ejector groove. O basta may groove yun. Okay, ito yun, di ba? Yung bala na yun, itong Spitzer, wala na ito, diretsong ganyan. Okay, diretsong pa ganyan. Okay, so pag ganong klaseng bala, mas mataas yung ballistic coefficient niya. Okay, kasi yung shape niya mas madaling mag-penetrate po sa air. Okay?
Meron din yung tinatawag natin na ano, na round nose. Ito, parang ito, round nose ito. Round nose to. Okay, medyo mas bababa ang air resistance nito. Meron din tinatawag tayong hollow point. Pag sinabing hollow point, imagine ito yung ulo niya. Okay, ito yung ulo niya, sorry. Ito yung ulo niya. Tapos pag tumama po sa target, lumalaki ito. Lalaki siya. Okay? Kumbaga malambot ito eh, lalaki itong ulo niya. That is a hollow point. And wadcutter, pag ang wadcutter naman totally na straight itong ulo. So ibig sabihin mas mababa, itong pinakamababa na merong ballistic coefficient or air resistance because of its projectile shape. Sana maliwanag sa inyo ha. Bear with me, pasensya na kayo kasi pag magdi-discuss ako ng face to face para medyo maghabol tayo talaga. Kaya nag-online tayo. Okay? Okay, mag-alala kahit tapos na yung exam natin dito sa ballistic at hindi ko pa natatapos na mai-discuss lahat, still magsisend pa rin ako ng video sa inyo. Okay? Hindi ko iiwanan basta-basta. Okay, next. Wind. Okay? Yung wind at saka yung drift, magkasama yan. Yung letter C at saka letter H. Oh. Ano naman yan? Common sense. Kapag malakas yung hangin, maapektuhan talaga yung takbo ng bala. Next, gravity. Okay? The faster bullet and slower bullet drops at the same speed. Tandaan nyo yan. Kahit pagkumparahin natin yung bala na mas mabilis at bala na mabagal, parehas lang na yung speed ng pababa nila sa gravity. Okay? Kunwari this is kunwari lang, ito ay bala ng Magnum 357. So mas malakas to, mas mabilis to, of course. Ito ay bala na 9mm. Kung titingnan yung range, natural na mas malayo ang mararating nito kaysa dito. Okay? Kasi nga yung gunpowder niya mas malakas. Okay? Mas marami. Pero kapag nakuha na nila yung maximum range nila, okay? Kumbaga, yun na yung last, yung pinakamalayong kayang maabot ng range nila. Syempre, babagsak na sila sa lupa, parehas. Okay? Pero yung bilis ng pagbagsak nila sa lupa, parehas lang din yung bilis. Okay? Parehas lang din. The faster bullet and slower bullet drops at the same speed. Okay, next. Air density. So, yung air density at saka yung air temperature, magkasama po yan. Tandaan ninyo na kapag malamig ang panahon, mas dense ang hangin. At pag mas dense or mas makapal ang hangin, mas nahihirapan na mag-travel ang bala. Okay? Ganun pala yun. Kapag mas malamig, mas mahirap bumaril. Mas mahirap na maging accurate ang pagbaril natin. Kasi nga, mas makapal ang hangin kapag malamig. Okay? Next. Pero pag mainit naman, mas accurate siya. Kasi nga, mas mabilis yung ignition ng bala. Yung combustion ng gunpowder. Okay? Then, last one is initial velocity. Initial velocity has a higher initial velocity, means the bullet travel faster, resulting in flat trajectory. So kapag mas mabilis daw ang bala, yung initial velocity niya, yung pagka baril niya, mas mabilis yung yung pag travel niya, mas straight daw yung trajectory nun. Okay? A shorter time of flight and significantly more retained energy upon impact. Okay. So, that's it. Hanggang dyan na lang muna yung ating coverage ng... hindi pala. Dadagdagan pa natin yung coverage natin sa Tuesday. Ang pag-uusapan naman natin ay terminal ballistic. Okay, ulitin ko lang Since matatapos na natin to, kailangan na natin na dumiskarte ulit ng pang notes natin na 30 pesos.
'Di ba? Para may maiwan ulit sa inyo na notes kapag nandito ako sa istasyon, may mabasa-basa pa kayo. Okay, may mabasa din kayo. At syempre, sasabayan ko rin ng video lecture. Okay? So, see you on Monday. Company commanders, take charge sa pag-collect nung para sa activity na sinasabi ni Sir Greg at saka dito sa notes natin. Okay, so that's it. Good evening sa inyong lahat and God bless po.